Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na nga nakatiis si Harry Roque at tila ba ng init ang ulo sa PIDEA dahil nga umano sa ginawa nilang kabalbalan patungkol sa pagbura ng pangalan ni Kuting na presidente at sa kanyang asawa na si Lizata Nasmags ang ahas ng Malacanang sa drug watch list noong nakaraang or sikat pa ang tukhang. Tila ba hindi nakapagpigil itong si Spox Roque dahil alam natin na isa din itong Spox na ito tulad din ni Tatay Digong na si former President Rodrigo Roa Duterte na galit din sa droga at sa mga user at pusher. Kaya nga naman ay isa din itong si Spox na ito ang nagsampa ng kaso dito sa PIDEA upang imbestigahan ang kanilang mga karumaldumal na gawain sa loob ng ahensyang ito. Mas lalo namang kinabahan itong si Lizata Nasmags dahil nga umano ay marami pa unong ibubulgar itong si Maharlika patungkol sa kanilang kabalbalan ng kanilang asawa na si Kuting ng Norte. Tila ba ayaw na paawat nitong si Maharlika dahil nga umano ay nakakaawa na ang ating bansa at lalong-lalo na ang ating taong bayan na imbis na kaluwagan ng buhay ang kanilang matatamo at matatanggap ay tila ba mas lalo silang naghihirap. Hindi nga maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, mula nang si Tatay Digong naging presidente, hindi na ako nanonood ng mainstream media, wala ako tiwala except SMNI. Yan lang ang totoo at sa YouTube ako nanonood. Wala na po tamang kaisipan yan si Kuting ng Norte, kaya dapat na po natin silang pababain kaagad sa Malacanang bago pa tayo ipain nila sa gera. Please step down in Malacanang, Kuting at Smugs, now na. Best explanation, direct, easy to understand, unlike Banat Bay. Negative, double-minded, parang siya lang correct. Bad reaction ni Banat. Okay lang kahit manahimik ang mainstream media. Di na kami nanonood dyan. Lagi kami sa YouTube. Nanonood kasi lahat ngayon, busy sa Reels, kaya wala nang panahon manood sa TV. Dapat ang buwagin ng mga yan. House na real talk walang magawang mabuti. Puro talk less, result high percentage in corruption. Sayang ang bayad ng taong bayan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pinagtutulungan ang administrasyon niya. Ngayong panahon ni Marcos Jr. mga kababayan, talaga namang todo protekta itong mainstream media dito kay Marcos Jr. Dahil ba yan kay Lisa Smugs? Ah, ano bang sabi nitong si Marcos Jr. nung panahon ng kampanya? Ang talent daw nitong si Lisa Smugs, magaling daw siyang maglagay ng posisyon sa iba't ibang mga lugar. Yan po daw yung ano niya, yung ah, ah, pag ah, pag-a-assign ng mga tamang tao sa mga tamang pwesto. Yan ang nga ba sinasabi natin dito mga kababayan. Ito po mga kababayan, atin pong titignan ang approval rating. Ang approval rating po nitong si Noynoy Aquino, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, yan po, ito pong isinier nitong si Ma'am Sas Rogando Saso. Yan po yan mga kababayan. Yung graph na yan, yan po ang kanilang approval rating sa mga yung itong si Marcos Jr., itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, at itong si Ninoy Aquino. Ang natural na nangyayari sa approval rating ng isang pangulo pagka bababa na bilang presidente, normal po yung nangyari kay Noynoy Aquino, nasa 70, 80 yung kanyang approval rating. Tapos nung patapos na yung kanyang termino, biglang bumababa po siya. No? Normal lang po yun mga kababayan. Pagka natatapos ang administrasyon ng isang presidente, ang kanyang termino, talagang bumababa po. Ito pong kay Marcos Jr., hindi pa po nangangalahati ang kanyang termino bilang presidente. Papunta na po siya sa 40. Papunta na po siya sa 40% ang kanyang approval rating. Kaya naman po mga kababayan, sana magsilbing aral ito sa administrasyon ni Marcos Jr. Pagka ayaw ng tao, huwag niyong ipilit. Yan ang problema sa inyo eh. Sinabi na ng taong bayan, ayaw nila sa tsatsya.
ayaw nila sa charter change. Lalo na kung Marcos ang nakaupo dyan sa Malacanang. Kasi meron pong tendency yung mga Marcos na yan, pagka nahawakan nila kapangyarihan, di na po nila binibitawan. Kaya siguro allergic, natakot na kasi tingnan nyo naman po, yung mga pinagagawa nitong si Marcos Jr., talaga namang kabaliktaran kung ating titingnan yung kanyang mga pinangako nung panahon ng kampanya. Kaya di katakataka yung ating mga kababayan ho, nabubisit dito kay Marcos Jr. Doon na lang po sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi niya wala siyang kakampihan, dadaan sa diplomasya. Ngayon po, bumabahan ng tubig. Yung presyo ng bigas, from 40, 30 gagawing 20 pesos na bigas. Ngayon po papuntang 80 pesos na po kada kilo ng bigas. Ano pa? Oh, continuity doon sa mga naumpisahan ng nagdaang administrasyon. Wala akong continuity. Mga major infrastructure, pinapatigil po. Siguro yung mga hindi na pwedeng ipatigil, wala na magagawa, kaya dinidiretso na lang itong si Marcos Jr. Sa tingin po natin kung kayang pigilan yung mga major infrastructure ng administrasyon ni Tatay Digong, pinigilan na rin po yan. Nitong si Marcos Jr., yung war on drugs. Wala na po, tapos na. Tahimik na, happy-happy na naman yung mga addict. No? Presyo po ng illegal na droga nung panahon ni Tatay Digong, 10,000. Ngayon po, 300 na lang daw po makakakuha na kayo. Ganon po katindi. Galing po yan kay Ma'am Pebbles. Siyempre, alam naman natin si Ma'am Pebbles, no? Maraming connection yan, ika nga. At kung inyo pong makikita mga kababayan, yung berde, yan po si Tatay Digong. Kaya unprecedented yung nangyari sa administration itong si Tatay Digong. Noong patapos na po ang termino nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, imbis na bumaba po ang kanyang approval rating, lalo pa pong tumaas. Yun po ang matindi doon mga kababayan. Imbis na bumaba, lalo pa pong tumaas. Kaya naman talagang itong administrasyon, itong si Marcos, yung mga congressman, mainstream media, pinagtutulungan po itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. At yung mga Duterte na talagang sirain kasi tinig po sa kanilang lalamunan sa mga susunod na eleksyon. Ang sabi po dito sa report ng Inquirer, the double-digit decline in the trust and approval rating of President Ferdinand Marcos Jr. might have stemmed for his support for charter change. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Rep Franz Castro said on Wednesday. Ano lang, Franz, sabihin mo dyan sa mga kay Marcos Jr. at sa mga congressman na nagtutulak dyan sa charter change, yarin lamang nandiyan ka sa House of Representatives. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Maganda yung ginagawa nyo na yan. Bumababa yung trust at approval rating, lumalabas yung mga dokumento na di umano gumagamit ng illegal na pulburon nitong si Marcos Jr. Napakaganda ho yan. Tingnan na lang po natin itong third quarter nitong taong 2024 kung anong mangyari dito sa rating nitong si Marcos Jr. Dire-diretso nyo lang ho yan. Napakaganda ng ginagawa ng administrasyon. Di po natin sila kailangang banatan, di po natin sila kailangang siraan. Sila po mismo, sinisiraan po nila ang kanilang administrasyon. Okay yan, tama yan. At dito naman po mga kababayan, kung inyong makikita, habang tayo pinapakinggan natin itong mga Amerikano na to, ito pong si Biden, kausap po ang itong si Xi Jinping. Habang tayo nakikipagbumbahan at ang ating mga kababayan pinag-aalam ang damdamin na para magalit dito sa China dahil tinutulak ito ng mga Amerikano, ito naman pong si Xi Jinping at itong si Biden nagkukwentuhan. Ganyan po tayo lokohin ng mga Amerikano na yan. Tayo namang mga uto-uto, yung mga kababayan natin talagang galit na galit sa sa China. Talaga namang paniwalang-paniwala po sila sa narrative na sinasabi ng ibang mga opisyal ng ating pamahalaan kagaya nitong Sigibo Teodoro. Yung Sigibo Teodoro, Amerikano pa po sa American yan. Yun po yung pinakamatinding tuta ng yan, Sigibo Teodoro. Kaya kung naniniwala po kayo, yan po, tingnan nyo naman, ano po sila doble kara po yung mga Amerikano na yan Gusto tayong, inuurot tayo na magalit sa China, pero sila kinakausap ang China. Ganyan po katindi yung mga Amerikano na yan. Ngayon, kung gusto yung magalit sa China, wala namang problema. Libre lang naman magalit sa China. Magalit kayo hanggat gusto nyo. At para naman po dito kay Attorney Larry Gadon. Wala na ba, Attorney? Yung
ganon-ganon mo, wala na ba? Tapos na ba? Ay, sa bagay, may posisyon ka na pala. Kaya kahit anong gawin ng mga opisyal ng pamahalaan, wala nang pag ganon-ganon, wala na. Okay, ayos yan. At least kilala na po natin itong si Larry Gadon. Ha? Kilala na po natin. Mula nung nagkaroon siya ng pwesto sa pamahalaan, wala nang ganyan, wala nang opo, wala na pong ganon. Ano lang niya yun? Buti na lang, di ka nanalo ng senador. Kung hindi, naku po, mas maraming problema yung ang mga Duterte ngayon. Ito po ang sabi nitong report na balita. Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, urged the Senate and House of Representatives to include the amendment of political provision in their proposal to amend the 1987 Constitution. Yan ang nga ba sinasabi natin? Akala ko bang economic chacha lang ang pag-uusapan natin dyan? Kaya yung mga kababayan natin, ayaw nila dyan sa chacha na yan eh. Pagka binuksan po kasi yung mga kagaya ni Gadon, kung ano-ano na isisingit. Ngayon, term extension. Term extension na eh. Yan ang nga po problema natin. Yan ang nga po problema natin. Gagawing 6 na taon itong mga congressman na to. Naku po, malaki problema yan. Merong dahilan kung bakit tag 3 taon lang yung mga congressman na yan. Kasi pagka nag-6 na taon yan, laki ng problema natin. Ngayon pa lang tag 3 taon ng problema, ang ano natin ngayon. Lalo pong lalaki problema natin. Do meron namang punto. Para medyo hindi matakaw itong mga congressman na to. Kaya lang naman po nagtatakaw yung mga ibang congressman dahil laki ng gastos nila sa kampanya. Every 3 years, meron po silang gastos, di ba? Kaya eto meron namang to kung atin pong titignan, kumbaga para hindi masyadong mangurakot itong mga congressman na to, gawin na nating 6 na taon para at least dun sa first 2 years ng kanilang panunungkulan, nabawi na nila yung kanilang inilabas na sa kanilang pangangampanya. Ganun lang po yun mga kababayan. I mean, ano yun na natin, magpakatotoo na lang tayo dito. Yung mga yan mga kababayan, yung mga congressman na yan, syempre, ang laki ng gastos nila, laki naman din nila bawiin yan. Kung ano-ano binili naman, may candy, may damit, kung sino-sinong binili po ng mga yan. Para manalo sila dyan sa pwesto nila sa House of Representatives. Kung 3 taon lang yan, talagang yung mga serbisyo at mga benepisyo na dapat mapupunta sa ating mga kababayan, hindi po nakakaabot. Kasi paano nga naman makakaabot yung mga serbisyo na yon ang laki ng nagastos nitong si congressman. Bago kayo, ako muna, 'di ba? Ganun ho yung prinsipyo nitong mga politiko na 'to. Bago ibigay sa taong bayan, sa kanya muna. Ngayon pagka medyo tumataba na siya, medyo nabubusog na siya, doon pa lang po niya ibubuhos sa taong bayan, sa kanyang mga constituents, sa mga nasasakupan niya, yung mga serbisyo at programa na dapat makaabot sa kanila. Pero habang hindi niya nababawi yung kanyang nagasta sa nagdaang kampanya, hindi naman po aabot sa taong bayan yung serbisyong na dapat sana makarating sa ating mga kababayan. Ganyan po yung mga congressman. Kaya itong sinabi nitong si Larry Gadon na 6 na taon ang termino ng mga congressman para daw hindi magastos. Para isahan na lang ang gastos. Okay naman yan. Okay din naman po yung panukala na yan. Para at least, dun sa first 2 years, nabawi na nila yung mga nagastos nila, yung susunod na 4 na taon, para sa taong bayan na. Yung para sa taong bayan, wala naman pong kakaibang mangyayari doon. Wala namang bababa ang presyo ng bigas, presyo ng mga pangunahing bilihin. Wala akong ganun. Ayuda lang ang bibigay ng mga congressman na yan. Kasi first 2 years, babawiin yung mga nagasta sa kanyang kampanya. Yung pangatlong taon hanggang 4 na taon, posible medyo kumukuha na lang sila ng pakonti-konti at namimigay na lang sila ng ayuda. At doon sa last 2 years ng pagiging congressman, itong mga congressman na to, doon po sila mamimigay ng ayuda. Kasi tatakbo sila ulit. Ano ba, pagka ginawang 6 years, isang termino na lang, tapos si commander na tatakbo, kaya naman si junior. Ganun na ba yun? Ganun ho ba yun? Dapat pagka ganun na nangyari, pagka ginawang 6 years, hanggang anak, asawa, pamangkin, pinsan, hindi pwedeng tumakbo ng pagka-congressman. Gawin natin ganun.
Para mga bagong mukha naman yung mapunta diyan sa House of Representative, para mabigyan namang chance na yumaman yung iba nating mga kababayang ano, 'di ba, aspiring, congressman, 'di ba? Eh, si ano lang naman si ano lang naman yung mayaman diyan, si congressman lang naman din, si congressman lang naman. Bigyan niyo hong chance yung iba nating mga kababayan para sila naman ang yumaman, 'di ba? Okey yan, maganda yan. Ano yan, Congressman Larry Gadot, approve sa atin yan. Ngayon naman po mga kababayan, eh, dumako po tayo dito kay, Attorney Harry Roque. Eh, di tayo abogado, nakikinig lang naman po tayo sa mga abogado. Ngayon pakinggan natin 'tong si Attorney Harry Roque kung ano ang kanyang mga punto de vista dito sa ilinabas na 'to nitong si Binibining Maharlika. Pakinggan po natin mga kababayan. Pero alam nyo ba mga kaibigan, habang tayo ay naabala dyan sa ayungin at usaping West Philippine Sea, abay, nawindang kami kaninang umaga dahil haya na si Maharlika. Naku At po. ano ang kanyang balita? Abay, meron siyang ipinakita na mga dokumento galing sa PIDEA na di umano ng ating PBBM ay sinusubaybayan ng PIDEA dahil ito ay isang pinaghihinalaan na drug user sa isang kondominium. Nakita nyo ba yun? Halika, pakita natin ngayon kung ano itong dokumentong ito. No? Ito ay dalawang dokumento no? Na di umano ay galing sa PIDEA. No? Now, tinakban po yung mga pangalan ng ibang tao na nandoon sa listahan at tinakban din kung sino ang pumirma. Now, bukod pa dito, abay itong si Maharlika ay merong isang tao na binunyag na kasama ni PBBM at ni Lam sa New York nung sila pumisita sa New York. Abay itong tao pa lang ito ay wanted for drug pushing sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, pati Australia. Naku po. Ang tanong, ano kaya ang ginagawa nitong pinaghihinilaan na drug pusher sa New York na kasama ng ating presidente at ni Lam? Tayo pa bang mga Pilipino nagbayad ng kanyang pamasahe at hotel papunta Yan na doon nga ba? sa New York? Pero himay-himayin muna natin. Okay? Pero ibalik muna natin yung dokumento tungkol sa PIDEA. No? Ito po yung, yan. Dalawa itong pinublish ni Maharlika. Isang authority to operate at saka isang pre-operation report. Ayan po yung mga Makikita kababayan. nyo rito na ang name of target ay si Bongbong Marcos Jr. No? At para bagang ito ay pre-operation report dahil magkakaroon sana ng raid. No? At nakatukoy dito yung lugar na dapat na ire-raid. Now, napakadali naman nag-issue ng PIDEA ng disclaimer. Ang sabi ng PIDEA, at nakita ko naman sa computer yan, dito sa Facebook din, na tinignan daw nila yung computer records nila at walang ganitong pre-operation report daw. Naku po. At ang sabi nila dahil dito, peki daw ito. Yo. Well, at yun naman, abogado tayo. Unang-una, ang tanong ko, ano ang kinalaman ng computer dito sa dalawang dokumento na ito? Totoo po na kapag electronic document, meron tayong electronic evidence rule na para ma-authenticate yan, dapat kukuha tayo ng authentication doon sa server o yung pinanggalingan ng dokumento. Kinakailangan meron yang kumbaga cyber signature. Pero kung titignan nyo itong dalawang dokumentong ito, eh hindi naman ito electronic documents. Ito'y ordinaryong papel. Ito nga ay fill in the blanks. Hindi po ito electronic document na kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence rule. So paano po ito mapapatunayan sa hukuman? Ha? Well, kinakailangan yung original, unang-una. Tapos meron ditong nakapirma, kinakailangan ipresenta yung testimonya ng pumirma at sabihin, pirma ko nga yan. Tapos mamarkahan Exhibit A, Exhibit B, yung pirma niya, A-1, yung pirma sa second page, A-B-1. So ibig sabihin, wala pong kinalaman ang electronic evidence dito. So ano yung sinasabi ng PIDEA na wala sa kanilang computer list itong pre-operation report? At siyempre, katakataka, abay, AI pa raw ang pumeke. Sos Mario, Yun na nga. sa papel na ganito, hindi na po Hindi kinakailangan ng AI AI. dyan. Correct. Kung PPKN yan. Pero kung PPKN naman yan, eh bakit pre-operation report yan? Kung PPKN yan at sisiraan ng presidente, eh dapat sinabi na dito, confirm at hindi lang pre-operation report. Okay. So, ano naman ang dapat tingin natin sa PIDEA na denial? Well, unang-una, ang denial ay mali. Kasi ang ini-invoke nila, e-evidence rule, electronic evidence rule. Hindi naman applicable ang e-evidence rule. Ang applicable lang dito, nasaan ang original at sino yung pumirma at paninindigan ba ng taong pumirma.
pwede nang gamitin yan sa hukuman. Naku po. Now, sige, tanggalin na natin yan nang makita nyo naman ang mukha ko dahil nakakasawa na yung dokumentong yan. No? Pero Ayun. ang punto, mga kaibigan, wala naman tayo sa korte. Tayo po ay nasa korte ng public opinion. Hindi naman maghuhusga ang West kung yan ay tatanggapin dahil hindi naman sila nasasakdal sa kahit anong kaso. Mm. So, ang mga tao dapat hindi masyadong technical. Bagamat, dapat nga sabihin natin, paniniwalaan natin yan kung yung pumirma ay paninindigan niya na pirmangan niya yan. Pero anong halaga niyang PDEA report na yan? Well, kasi nga po, si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Davao, sinabi niya na nung siya ay mayor pa, binigyan na siya ng ebidensya ng PDEA na gumagamit ng droga si PBBM. At mukhang Grabe no? Mayor pa lang si Tatay Digong, ay alam na po pala niya yung mga galawan, karakas nitong si Marcos Jr. itong PDEA documents nito ay ebidensya nga na pinaghihinalaan na gumagamit ng droga si PBBM. So kumbaga, itong ebidensyang ito, bagamat hindi siya electronic evidence at hindi kinakailangan patunayan sa pamamagitan ng e-evidence, ito po'y corroborative doon sa sinabi ng ating dating Pangulo. At kung tetestigo pa ang ating Pangulo at sasabihin na eto nga yung dokumentong pinakita sa akin, ay yun na nga po yun. Tapos, Talaga makukorroborate yan at ito nga yung tinutukoy na ebidensya ni Presidente ayun. nung siya'y nagbitaw ng mga napakabigat na paratang na merong ang ebidensya na gumagamit daw ng pinagbabawal ng droga, ng pulburon, ang ating Presidente. Yan po ang halaga niyang expose ni Maharlika. Now, sino naman itong taong ito nakasama sa New York? Now, Yan. tignan nga natin ngayon itong larawang ito. Hindi ko alam kasi kung kakilala siya. Ang pangalan niya, Mark Anthony Sayarot E. Ravelo. At ito pala ay yung si Sayarot, yung nahuli ng PDEA. 149 million worth of shabu sa Ayala, Alabang. Ayun, sinama ni Maharlika yung kanyang pinanggalingan ng balita. At hindi lang po yan. Abay, meron pa palang kaso itong taong ito sa Australia. Naku po. Dahil siya ay nadawit dun sa mga Australian dog holes, yung mga nagpapasok ng droga sa Australia. Pero katakataka, tignan niyo yung larawan. Si Mark Anthony Sayarot E. Ravelo nandoon, malapit kay PBBM at kay Lam nung sila'y nagpunta sa New York. Naku po. Hindi Yan na nga po ba sinasabi natin mga kababayan, no? Maging yung mga nakapaligid dito kay Marcos Jr., talagang merong pong sabit. Kay Tatay Digong, di pwede yan. Pinaghihinalaan na meron kang kaso ng illegal na droga. Hindi ka pwedeng lumapit dahil baka mabatukan ka pa. ako sigurado. Kaso ang problema po, isinama pa po itong si Sayarot sa New York. Ano Pero ba? yung nakaitim po, yung wala pong buhok, mukhang yan po ay isang congressman. Pero kung matitignan nyo po, hindi naman nagpapapicture lang itong si Mark Anthony Sayarot. Kung hindi, parang kasama talaga siya ni PBBM at ni Lam. So ang tanong, unang-una, ano ang ginagawa ng isang pinaghihinalaan na drug pusher, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Australia, kasama ng Presidente at ng First Lady sa isang opisyal na trip sa New York? Pangalawa, kabahagi ba talaga siya ng Philippine delegation? At tayo nga ba ang nagbayad ng kanyang pamasahe at ng hotel dyan sa New York? Bakit naman natin babayaran ang hotel at pamasahe ng isang pinaghihinalaang drug pusher? At syempre, may mga balita naman inattach si Maharlika dyan, dapat tignan natin kung ano na nangyari sa mga kasong yan. Kung siya ba ay napatunayan ng guilty or not guilty, pero bago lang po itong mga kasong ito Kasi itong larawan naman ito, nung 1 taon lang. Naalala nyo naman yan po ay wala pang 6 na buwan, o parang 3 buwan pa lang ng ating presidente, mula nung siya nanumpa bilang presidente, nagpunta na ng New York. Anong nakakabahala dito sa dalawang expose ni Maharlika? Si Maharlika kasi sa mulat-mula sinasabi, pulburonic ang PBBM. Gumagamit daw ng pulburon. Sinabi rin po yan ni dating Presidente Duterte. Ngayon, lumabas ang dokumento, well, syempre, tinatanggi nila, pinasisinungalingan, pero ang basehan ng kanilang pasisinungalingan ay hindi naman tama dahil hindi naman siya electronic evidence. Now, sa tingin ko, kaya tinanggal naman ni
Maharlika yung pangalan ng pumirma doon sa dokumentong yon kasi nga, naku, baka mamaya magurgur kung sino man ang pumirma noon. Dahil nakasalalay sa kanyang testimonya na yung pirmang yon ay pirma nga niya para po mapatunayan yung authenticity ng dokumento na yan. At syempre, pag nakakakita ka naman ng drug pusher na kasama ni PBBM, bakit? Syempre ang isipin nyo, sinong sinusuplayan ng drug pusher? Well, wala naman akong conclusion dyan. Bahala na kayong maghusga, bahala na Ayun. kayong magkaroon ng paninindigan, pero sa tingin ko, dumarating na ang panahon na masisiwalat ang katotohanan kung nasa tamang isipan ba ang ating presidente. At importante po yan, ha? Sa usapin ng West Philippine Sea, abay, mukhang magkakagera na tayo. Mukhang ipapasok na tayo sa gera ng ating presidente. Ang tanong, siya ba ay nasa sapat at tamang pag-iisip? Ayun. Hindi ko po alam. Pero tayong lahat, mga mamamayan ng Pilipinas, ayon po sa 1987 Constitution, meron tayong karapatan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Freedom of information. At siyempre, yung estado ng pag-iisip ng isang presidente, lalong-lalo na sa panahon na mukhang kinakaladkad tayo sa gera, siya ba ay nasa tamang pag-iisip? Anong tingin nyo? Mga kababayan, i-comment nyo po sa baba. Sa tingin nyo po ba nasa tamang pag-iisip pa itong ating Pangulong Marcos Jr.? I-comment nyo lang po sa baba at ng ating mapag-usapan yan. Pero mismong si Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.